Saan kayo? Ay, lalayo. Joy. Mamaya pag ginagistay ko natin, kaya kasi Grabe naman, bakit sa akin? siguradong sa'yo. Hindi ako susunod, wag mo na akong ano. Gusto ko dati ang Pasko na sa mga. Saan po ba dito po? Ayan, nagdit tayo. Sige po, tayo ay taniyan ko na po yung ating dalawang kakasal din. Ito lang po kayo sa harap. Ang mga magulang po ay sige po, para hindi tayo dalawang ulit. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating mga ikakasal kay Bonifacio at Danica, kay Lucito at Lori, kay Greg at Rose Ann, sa mga magulang, sa mga ninong at ninang, sa ito yung araw na ang pagsasama ng mga mag-asawa ito ay babasbasa ng Panginoon. So, tayo lahat tayo tumayo at tayo po'y magsimula sa isang panalangin. Dito na. Dakilang Diyos na may akda ng pamilya. Ito po yung institusyon na ulang mong itinatag. Kaya naisin mo na lahat ng mga nagnanais o nagpaplano na bumuo ng pamilya, nais mo na sila'y pagpalain. At ngayong araw nito, tuluyang pulot desisyon, Panginoon, ang mga pares na ikakasal na ito upang humingi sila ng basbas at maranasan nila ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Pagpapalain mo po sila kasama ng kanilang mga magulang, kasama ng mga napiling ninong at ninang. Idinideklara ko po ang isang bukas na langit ay paranasan mo po sa amin. Katayaan niyo po sa kanilang palitan ng sumpa. Ito po yung maging paalala na din po sa lahat ng mga may asawang narito, manumbalik sa kanilang puso at isipan, yung kanilang ginawang vow o sumpa o panunumpa sa kanilang mga kabiyak. Pagpalain po ang kabuuan ng kasalang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay dumako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos ayon sa sulat ni Marcos, Kabanata 10, talatang 6 hanggang 9. Nang nilikha ng Diyos ang mundo, ginawa ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang tatay at nanay niya para magising o maging isa sila ng kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi iisa na sila. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sino. Makakaupo na po tayo. Bago ko po simulan ang kasalang ito, kung meron po kayong alam na dahilan o nakikita ng dahilan upang ang kasalang ito ay hindi matuloy, pwede po bang magtaas ng kamay ang tumututol? Ang magtaas ng kamay ay barilin. Sindakan lang yan eh. Para yun ang awa. Huwag yun ang tutulan. We must defend them at any cost. Because if we will not defend them, we will not see the light of the world. Baka magbago po ng isip. So, una po sa lahat, ang nagkakda ng pamilya ay ang Diyos. Ito yung unang institusyon na itinatag ng Diyos at nais niya na lahat ng pumapasok o nais bumuo ng pamilya ay lubos po nilang maunawaan. Hindi pa kahinaan nga ng konti yung ating background. Yan. Yan po yung aking magandang may bahay. Praise God. Yan. Sabi ko, hinaan lang. Okay. So, nais ko pong ipabatid sa inyo, ipaunawa sa inyo, yung kasalang Kristiyano ay humihingi po tayo ng basbas sa Diyos. Ginawa po natin ang programang ito na
Nakakausap po saglit si Kapitan Kang sa pag-aayos ng bawat pamilya. Kaya kinasa po natin ang libreng kasalang ito para sa mga mag-aasawa upang sa gayon, tanggapin ng bawat isa ang basbas mula sa Panginoon. Ano man pong relasyon kapag hindi ito naitatag sa Panginoon, nagiging marupok, nagiging mahina, at madali itong nasisira. Nagdadabog pag walang pera, kaya dadalasan mo lang ng abot. Pero minsan, hindi naman lahat nakukuha sa pera, di ba? Lahat ba ng madami pera, masaya? Hindi naman eh. Lahat ba ng marami ang ari-arian, malaki bahay, maganda sa sakyan, masaya ang relasyon? Hindi naman. Kaya hindi material things ang magpapasaya sa relasyon. Kaya lang, bati sa pag-aaral, madalas na ang 85% kababaihan ng unang napapagod talaga. Hindi ko po kayo sinisiraan, ayon na sa pag-aaral. Pero dumarating din sa pagkakataon na kaming mga macho ay napapagod din. Loyal temper. Yan. Pag napagod kami, isang masahe lang. Isang kiss lang. Isang embrace lang. Ano pa ako yung ito? Isang luto lang ng masarap. Lalakas na kami. Encourage your husband. Malakas na naman. Nakis lang. Napatabi lang. Malakas na naman. Kaya alam po, dumarating sa punto ng buhay ng mag-asawa, pag nayamot ang babae, dahil walang binibigay, tatlong dahilan kung bakit merong hiwalayan. Una, sabi po ng PSA, batay sa aming seminar sa kanila, ang unang dahilan ng paghiwalay ng mag-asawa ay pera. Pag talaga nagkulang ang pamilya sa pera, nagiging dahilan yun. Pangalawa, asintabi po, mga bungangera at pakialamero, biyanan. Hindi ako nagsabi nun. Sabi lang ng seminar ng PSA. Buti na lang ako malayo. Nasa Mindanao. At patay na yung aking biyanang lalaki. At mas mapalad yung aking asawa. Patay ng parehas ang aking magulang. Okay. So, darating po yung punto na pag napagod si Danica, dahil wala itong binibigay, pag binungaan, mas lalong nakakapagod, di ba? Pero mo, wala ka nang naiuwi, pagkagalitan ka ba? Kaya tuloy ka, bubunga nga, napagod. Di pa rin parehas yan. Ibig bang sabihin, pag napagod na silang dalawa, maghihiwalay na. At madalas, ganun ang sagot. Kaya ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo pag napasok. Ilululo. Pag inilulo, ano ba nangyayari? Nagkakaya. At tumutulolo ka. Kasi napasok, nalulong, nagkabiglaan. Pero most of the time, nailuluwa. Ang kasalan, hindi siya 2 years contract. Na pag napako na si JR, si Danica, ayoko na sa'yo. Meron pa ako isang dudong. Meron pa ako isang inday. Hindi ganun eh. Hindi pwedeng papasok ka na meron ka reserva. Dapat ay hanggang sa pagtanda, hanggang sa pagputi ng inyong buhok, sabi nga ni Sharon, hanggang maputi na ang buhok ko. Dapat lifetime ang pagsasama. Eh problema, walang maibigay na pera. Nagbunga nga, nagalit. So, hiwalayan na ba yun? Hindi. Hindi siya parang sapatos na pag binili mo at namali ng sukat, pwede mo isole at dala ang resibo. Hindi mo lang pwedeng dali yung marriage contract at isosole mo sa mga magulang na. Paano kung patay na kayo mga magulang? So, yun po yung maganda na kapag ang relasyon may panahon sa Diyos, may panahon magsimba, pag magkulang man, sabi mo ng patotoo ng dalawa, mas bumaig daw si JR nung nagsisimba na.
Itichismis lang kita kasi counseling ko ito. Andiyan naman si Kapitan, tagapayo din. So, nung dito sila nagsisimba, umuwi si JR, lasing, at wala ng laman ng ATM. O wala ng sweldo. O may kote, pambili niya lang ng gatas. So, bawal isa ay may kahinaan. Amen po ba? Pero, anumang kahinaan ninyo, kapag ang Diyos ay kasama sa relasyon, kaya lagpasan. Amen? Kasi may salita ng Diyos na magsasabi, JR, iuwi mo lahat ng sweldo mo. At ikaw naman, Danica, mahalin mo ang iyong asawa. Amen? Amen. Sige, baka naman tayo mag-amitin na pa ng tatlo. Tama na yun, may kinilong aking ilong. You may be seated. Palakpakan na po natin yung Panginoon. Pwede na po tayo umuwi. So, pangalawang obligasyon ng asawang lalaki ay maging mabuting asawa na matugunan ng pangangailangan. Ingatan, alagaan, proteksyonan ang asawang babae. Kanina sinabi ko po sa binyagan, hindi naman sa kamay kinuha si Eva para maging punching bag. Aspo ang kamay ng nananakit na asawang lalaki. Meron po bang nananakit? Pababarangay ko kayo, andiyan si Kagawad na Riel, andiyan si Kapitan. Babae ng bawat na. Taas ang kamay ng nananakit. Na baba? Oo. Uy, ganyan din kanina Kapitan. Ngayon umiyak. Sabi ko nung asawa ng lalaki, eto po ang aking asawa, ako ang ginaganda. Nagkaaminan. Pero, alam niyo ba, hindi sa kamao, hindi sa kamay, ibig sabihin, hindi punching bag ang asawa ng lalaki. Pero, sabi ni Kapitan, babae ang nananakit. Pag po ang asawang lalaki ay godly, good provider, protector, ang sagot ng kababaihan ay marunong dapat sumunod at magpasakop. As long as tama, mabuti, maganda ang kanyang plano, dapat kayong pasakop at sumunod. Pangalawa, dapat po ay matuto kayong magpahalaga at mag-alaga ng inyong asawa. Matuto kayong mag-alaga ng inyong asawa. Tinitiyak ko sa inyo, pag di kayo naging mabuting tagapag-alaga ng asawa, iba mag-aalaga niya. Nakuwento ko na din po kanina, yung mag-asawa para sa may trabaho. Gabi na silang umuwi, gabi na umuwi ang asawang lalaki. Kakatok ng bahay, alanganing oras. Ni, dito na ako, buksan mo ang pinto dahil may katulong. Hindi, kuya mo, buksan mo. So, sasabihin ng lalaki, Ni, nagugutom ako. Inday, kuya mo, paghain mo. Inday. Kaya isang araw, lalabas ang pintuan si kuya, Inday na goodbye kiss. Mga asawang babae, huwag lang pong pera-pera. Bakit kuhanin yung ATM o sweldo o namang pera sa bulsa ng asawa nyo, pagpiplan man lang ng kape. Masahihin ninyo. Medyo bolahin ninyo. Huwag yung pasalamat! Pero na lang kape. Huwag naman. Nangingiti kayong mga babae, ano? Wag, pera-pera lang. Kasi pag pera-pera yan, ang unang dahilan ng PSA para maghiwalay, pera-pera. Kaya kung relasyon niyo mabibig sa pera, magiging maayos ka, Danica, Ate Lori, Ate Rose Ann, kaya pag inabutan kayo ng pera, ibig mo sabihin, pag wala nang naabot, magwawala na kayo. Madalas, wala nang maiabot eh. Paano ibig sabihin nun? Maghihiwalay na ba kayo? Hindi. Huwag niyong i-build ang inyong pagsasama sa pera. Tinitiyak ko may pagkakataon na mawawala ng pera. Amen? Huwag niyong i-build ang inyong relasyon o pagsasama sa anumang bagay. Tinitiyak ko, pag ikukumpara mo yung buhay ninyo sa iba, sa mga marangalyang buhay, mag-asawa dyan, sasakit ang inyong kalooban. Kaya never compare your husband, your wife, dun sa sitwasyon ng ibang tao, sa material na bagay. So, pera, pakailamerong biyanan, andyan lahat yan. Pangatlo,
Parang sabi ko. Ito po, mature na tayo na dito eh. Sex. Isang dahilan, kaya nung nag-counseling kami ng mga ito, meron ka bang nakaraan? Meron ka bang naging kasintahang marami? Bakit kailangan ugatin ko yun? Kasi pag hindi na ugat yun, pwedeng maging dahilan yun na nag-uugnayan kayo, pero ang tumatapos sa isipan mo, yung unang girlfriend mo, yung boyfriend mo, o kaya yung dating mong asawa. Pero sa kasalang Kristyano, yung pagkakatali ng kaluluwa sa ugnayang pisikal ay binabali o pinuputol. Para kung meron man kayong past relationship at ngayon talaga kayo magpapakasal, tatanggalin ng Diyos anumang alalahaning ugnayang pisikal at ang inyong mga kaluluwa ang tataliin. Upang sa gayon, tayo ay maging maayos. Magkita mo kayo ng past mo, hindi natatakbo sa utak mo kung ano yung mga nagawa yung ang maaalala mo na lang nung kasama mo yun. Kaya isang dahilan kung bakit naghihiwalay kung mag-asawa, kaya biyanan, biyanan, para kung maingay sa likod, sino po yung nagmimisa sa likod? Ako lang muna po ang magsasalita, mga kapatid. So, at pangatlo, pag hindi naging maayos, tatandaan po natin ang katawang ito ay pag-aari ng ating asawa. At sabi po ng pag-aari ay kapag tayo ay dumarating yung punto na parang hindi natin na ibibigay ang ating katawan sa ating asawa at lagi natin siya pinapaya, tinatangihan, siya po ay nagdi-deprive, nasisira yung kanyang pagkalalaki o pagkababae na magiging dahilan to para ang kanyang isip ay tumakbo sa ibang tao. Kaya dapat ang iyong sarili nakapokus sa iyong asawa. Tayo ay magsimula sa ating palitan ng sumpa ng ating kasalan. Dito ka na. Yung pagsasama. So, okay. Maghanap po kayo. Magkapit kami kayo mag-asawa. Yeah. Kapit kamay. Ay, ito ay kuya daw ang Tati Lori. Yeah. Mamaya bakis, ha? Alam mo, kuya daw, mamaya bakis. Ay, correct. Ay, JR, mamaya pa ang kiss. Palitan muna tayo ng bow na sasabihin ng lalaki ang inyong pangalan. Repeat after me. Ulitin nyo lang yung aking sasabihin. Okay? Sabihin nyo. Pag sinabi kong ako si, babangkitin nyo yung pangalan ninyo, ha? Okay, ako si... Lakasan nyo naman. Hindi ito, kapalitan ng sumpa. Sabihin nyo, ako si, bangkitin nyo pangalan ninyo. Na, okay, lalakasan nyo, patinig dito sa buong umanga ng inyong pagsumpa. Ako si... Hindi ko muna, excited ka naman. Mama, lalaki muna. Parang kasal na ka na. Ikaw na nga eh. Gusto pa, ikaw pa mauna. Mama, lalaki muna. Yung gusto nyo itong magsalita atin Lori. Masyadong halata-halata. Okay, ako si... Hindi, sabihin nyo, sundan nyo sa akin. Ako si... sabihin ko, ulitin nyo yung sinasabi ko. Ako si... Tapos sasabihin yung pangalan nyo. Okay, nagkakaintindihan tayo. Guard! Guard! Tawag tayo ng bantay. Kaya, kagawag daw yan. Padala ka ng tanong. Okay, ako si... Tinatanggap kita. Pangalan ng inyong asawa. Upang maging aking asawa. O matagal ko ng asawa. At aking ipinapangako sa harap ng Diyos at nitong mga saksi na ako'y magiging tapat na asawa. Sana all. Sa kasaganaan o sa pangangailangan, sa galakan at kalungkutan, sa karamdaman o kalusugan, habang tayong dalawa ay nabubuhay. O, Ate Lori, ikaw na ngayon. Okay, ulitin natin. Ate Lori, kayo babae. Ate Rosan, Ate Danica, kayo nasusunod sa akin. Ako si Rosan. Tinatanggap kita.
Pangalan ng asawa? Greg Lucas. Upang maging aking asawa. Tingnan mo yung asawa niyo. Kaya sa akin tumingin. Ulitin niyo sa asawa kayo tumitig. Tingnan niyo yung kagawang buha. Ano yung asawa? Saan kayo tumitig eh? Ulitin natin. Eye-to-eye contact. Okay? Walang kukurap, Kuya Dong. Okay, ulit. Ako si Rosa Vidaño. tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Sabihin niyo yung pangalan. Sino tinanggap niyo? Ulit nga ulit. Nandibis na ako. Last na to, last. Pag hindi, tapos tayo kasalan. Wala nang Ako si Rosa Vidaño. tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Live mo. Greg Lucas. Kuya Boy, magsalita ka. Kuya Dong. Huwag ka magdalong isip. Upang maging aking asawa. Upang aking maging asawa. Wala nang. At aking pinapangako Pinapangako sa harap ng Diyos sa harap ng Diyos at nitong mga saksi at nitong mga saksi na ako'y na ako'y magiging tapat na asawa magiging tapat na asawa sa kasaganaan sa kasalanan o sa pangangailangan, o pangangailangan, sa kagalakan sa kagalakan, at sa kalungkutan, sa kalungkutan, sa karamdaman sa karamdaman, o kalusugan habang tayong dalawa habang tayo ay nabubuhay. ay nabubuhay. Okay, hawak uli kayo ng kamay. Sige, sige. Harap kayo sa akin. Ayaw yung Excited yan? Okay. So, sa mga ordinaryong kasalan, may mga hawak na mukha niyo may bukayo flower. Yung iba, assorted. Ang ibig sabihin yan ay pinaghalo-halong sakripisyo ng iyong mga magulang. Nagsisisi na si Hindi Kuya. kayo makakarating sa ganyang kalagayan kahit matanda na kayo nagpakasal. May mga magulang kayo. Laging tatandaan, ha? May mga magulang kayong nagsakripisyo sa inyo. Kung kayo man ay pagpalain ng Panginoon, huwag yung kalilimutan ang inyong mga Ate, magulang ayaw na. na nagsakripisyo sa inyo. So, yung may mga magulang dito na Ito na lang. na kasama Kay sa mama, kakasal, kay mama niya. pwede mo bang tumayo? Pwede mo bang tumayo yung mga magulang? Kayo na po yung anihan ko po lumapit sa inyong anak. Saglit lang to. At di po ako magpapakahaba. Ayan. Anak po kayo, Billy. Ay, anak kayo. Anak kayo siya. Yakapin mo yung nanay mo. Salamat ka. Kiss, kiss. Yun. Kiss mo naman pa nanay mo. Okay. Yeah. Si tatay din, tatay mo siya. Yakapin mo. Pero huwag na halikan. Okay, at wala kayong mga magulang eh, no? Hindi naman natin nakukay. So, okay lang. Makakaupo na po na. Salamat po sa inyong sakripisyo, ha? Salamat po sa mga magulang. Sige, hawak uli kayo ng kamay. Bagamat yung dalawa ay walang singsay sa inyong mga kabiyak. So, mamahalin ninyo ang inyong asawa katulad ng inyong pagmamahal sa inyong mga sarili. So, sumunod na lang po ang bawat isa, no? Sige. Ate Lori at Kuya Luisito, sumunod na lang kayo. Halimbawa, meron tayong singsing, ano? Kung sinabi niyo lang wala kayong singsing, makapagdala ako sana. Okay, sige. Ikaw, Rose Ann, ikaw, dami ka, susunod mo yung singsing, ano? Sa kanan. Okay. Sabihin natin, hindi mo magsusunod ng singsing, sabihin mo sa inyong asawa, Greg, Luisito, Bonifacio, tanggapin mo ang singsing na ito. Tumingin po kayo sa kanya. Huwag kayo sa akin tumingin. Hindi ako bibigay ng singsing eh. Okay. So, tanggapin mo ang singsing na ito, Greg. Ang pangalan. Ikaw, tanda ng aking buhay at wagas na pagmamahal sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, ikaw naman. Yeah. May singsing pala. Sige, habang tayo.
Yung, shoot mo, Ate Lori, yung sisig kay Kuya Dong. Kasi na mo susot mamaya. Okay. Parang nangingitig na may kamay yung dalawa. Excited. Shoot mo yung sisig kay Kuya Dong. Yan. Mamaya, Pakis, pigilan niyo muna isang tuloy nyo. Yan. Okay. Ikaw naman, Kuya Dong, Kuya J.R., Kuya Greg. Pabigay niyo yung sing-sing. Sabihin niyo yung pangalan ng inyong asawa. Banggitin niyo yung pangalan ng inyong asawa. Banggitin niyo yung pangalan ng inyong asawa. Ano ba? Parang naman kayo masyado kayo nadadala ng inyong damdamin. Sabihin mo, Danica, Lori, Rosa, tanggapin mo ang sing-sing na ito. Tanda ng aking buhay at wagas na pagmamahal sa iyo. Sa ngalan ng ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Eh, bakit ba? So, sa'yo mo ate. Ulitin mo, Greg. Kung ano kayo nakapag-recite. Tapos sa atong dalawa, ulitin mo. Ay, ikaw saan? Huwag ka muna tumawa. Okay, ulitin mo, Greg. Todo mo. Sabi mo, Roseanne, tanggapin mo. tanggapin mo ang sing-sing na ito. Tanda ng aking pag-ibig. Tanda ng aking O pag-ibig. tanda ng aking buhay. Tanda ng aking buhay. At wagas sa pag-ibig sa iyo. At wagas ng pag-ibig sa iyo. Sa ngalan ng Ama, Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay? Praise God. Okay, ha? Nakapuli kayo sa akin. Magtatapos na tayo. So, Shawty, you don't need no makeup. praise God. Okay, so tayo po ay manalangin. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Sa mga napiling ninong at ninong po, in the absence of their parents, kayo po yung inaasahang mahihingan nila ng tulong. Kayo yung co-parents o pangalawang magulang, pag dumating yung punto na talagang mamroblema yung mga couples na ito at walang kakayanan ang kanilang mga magulang sa kanilang problema pinagdadaanan, I'm hoping na kayo po ay nandyan lang para tulungan po sila. Amen po ba? At kung meron po mga taga-malayo na ninong at ninang, lakihan niyo na po ang pakimkim para makabawi ang inyong mga inaanak o ang inyong mga ibibigay. So tayo po ay manalangin. Almighty God, Creator of all things, Lord and Savior, Author of family, Guardian of marriage, thank you so much today. Our brothers and sisters whom dearly love have decided to receive the gift of marriage. We ask you to bless them. Help them to protect their vow to one another. Guide them in their daily life so that they will not deviate. May the family that they build serve as a model family where you are Lord, and may they depend solely on you. Provide all their needs so that they prove that Christian marriage is a blessed marriage. This is our prayer in Jesus' name. Sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkatiwala sa akin bilang minister of the gospel, aking pinapahayag na sina Bonifacio at Danica, Lucito at Lori, Greg and Rosa ay ganap ng mag-asawa na ngayon. Alinsunod, palakpakan natin. Alinsunod sa utos ng Diyos at ng Republika ng Pilipinas sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mag-awa kayo ng kamay. Sabi ni sa'yo, iyak na yan eh. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao ng anumang problema. Magharap kayo. Tingnan niyo ulit, mata sa mata. Yung mata to. Kagalakan ko pong ipinipresent sa inyo ang mga couple na ito. Si Bonifacio, si Danica, si Lori, si Lucito, si Greg, at si Roseanne. Ngayon pong umaga ay kagalakan kong ipahayag
sa kongregasyon, sa buong pamilya, at sa lahat ng sumaksit mga kaibigan na naririto, sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng Republika ng Pilipinas at ng simbahang ito, idinideklara ko na ang tatlong couple na ito'y ganap ng mag-asawa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Para you may kiss your bride. Kiss the bride. Kiss. Okay. Makakaupo na po yung mga magulang. Okay? Okay, okay mga photographer? Okay. Sabay-sabay, ha? 1, 2, 3. Kiss your wife. Ay, hindi ko nakita. Malabo talaga yung mata ko. Kaya daw, hindi ko nakita. Katulad. Isa pa. Okay, ha? Mga 1 minute lang. Okay, 1, 2, 3. You may kiss the bride. 1, 2, 3. Kiss. Kiss. Ako tayo hiya. Oy, ulit. Parang hindi ko nakita. Okay, sige po. Makakapo muna tayo. Akala mo naman kasi. Praise God. Hallelujah. Masaya po ba kayo sa ginawa nating kasalan? Pakitabi na natin ang ating pulpito, Pastor Ryan. Yan, dadako naman po tayo para pagtibayin ng ating gobyerno ang legalidad ng ating kasalan. Lalagda po yung mag-asawa, lalagda ang mga ninong at ninang, at apat na kopya po ito, ipapasok po natin to sa munisipyo, at yung dalawa ay babalik sa akin, yung dalawa ay may iiwan sa kanila, ipapasok ko ng civil registrar sa PSA, ibibigay po sa akin yung dalawa, at ibibigay ko sa inyong kopya. So, dalawa po yung naging bahagi ng ating kasalan, o dalawang uri ng kasalan. Yung isa, yung kala Rose Ann at kay Greg ay kumuha po sila ng marriage license sa munisipyo. Yun po yung ginamit natin. Pero meron pong provision ng batas na kapag ang lalaki at babae nagsasama ng matagal, ng edad ay 35 pataas, nagsasama ng matagal, ang ginagamit na po dito ay Article 34. Sa halip na marriage license, gumagamit na lang po tayo ngayon ng notaryo. Ang tawag dito ay cohabitation, o affidavit of living together as husband and wife. At ito po yung pinadama sa atin ng Panginoon, kaya ginawa natin ang bagay na ito upang ang pagsasama ng dalawa ay talagang mabasbasan ng Diyos at ng gobyerno. At nakakatawa po yung dalawang ito, sabi niya, gusto nilang makasal sapagkat gusto nilang maiayos maging ang kanilang paglilingkod. Kasi hindi nga pwede silang maglilingkod. Sasabihin nila, naglilingkod sila sa Panginoon, tapos sila hindi kasal. Kaya napakaganda po ng kanilang naging desisyon. Kaya at ganun din kay Ate Lori, kay Kuya Dong, para yung basbas ay makuha natin mula sa Panginoon. Iba yung may basbas ng simbahan at may basbas ng gobyerno. At para po sa mga napiling ninong at ninang, palakpakan nyo nga po ang inyong mga sarili. Napakatapang nyo pong pumunta. Marami po mga ninong at ninang pagkasalan, hindi po nagpupunta sa simbahan. Bakit hindi pumupunta sa simbahan ng mga ninong sa binyagan at kasalan? Kasi may bayaran sa simbahan. Kanina po, ang dami kong bininyagan. Ilan na kumantay, pero sabi, doon sa handaan, kakatawan, kukuhanin ng problema ng inaanak. Ang unang hakbangin, ang unang pagpapatunay na kayo ay aako sa responsibilidad, yung gampanin sa simbahan. Amen po ba? Kaya binabati ko lagi sa aking kasalan at binyagan na yung ma-attend ng ninong at ninang sa loob. Ang ibig sabihin, they are willing to do the obligation na kanilang unang tinangguan. Ngayon po, pipirma po kayo dito at pagkatapos niyo pong pumirma, maglalagay lang po kayo dun sa atin sa donation box. Kahit any amount po mula sa puso, basta lakihan nyo lang. Yung mapapangiti niyo po ang mga taga-taong simbahan. Huwag mapapangiwi. Amen? Any amount. Yung mga ninong at ninang, any amount
Mula sa puso, basta malaki lang. Okay Talagang na? may balak talaga ibalibag sa akin yung... Okay po bulaklak ba? niya. Sige, tayo po ay pipirma. Sino unahin? Hindi ko Isa kukunin na yan. lang yun, di ba? Pero unahin. Hindi, yung ikakasal muna pipirma. Sino mauuna? Ito nga, ito ng dalawa. Yan. Si Greg at si Greg. Napagpalit ko na ng asawa. Si Bonifacio at si Danica. Okay, pirma. Ate, kuya, dito mo husband, dito sa wife. Okay. Sa wife ka ate, sa kabila, kanan. Palit lang kayo, ha? Palit na kuya. Yung mga wala pong cedula, sa Xerox ng ID niya para sa affidavit natin, pakihabol, ano? Yung mga article 34, kailangan natin ng cedula, saka ID. Isa pa na. Pero lang Hindi pa naman pwede. Tapos palit kayo nyo. Yan, okay. Tayo naman kayo sa likod. Pumirma ang ninong. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos si ate. Ikaw po. Yan, Tayo okay. kayo ate. Ninong ang ginang. Hindi mo tinanong. Yan. Ngayon pa lang po. Kayo po, apat po kayong Victor Mahal. Sinis na dalawa. Pangalan niyo. Sinya San Pedro. San Pedro po. Bali, apat po yan yung sa kabila. Ang may Sa Davao lang po. Amor. Sa ibaba. Apo, sa Pag po ibaba. nakadalawa, palit lang Bali, kayo, ha? tagsa dalawa po kayo ng pirma. Ulit po kayo. Wala